Happy cooking, everyone! It's a nice thing to start the day with a very good breakfast. Yan, naghahanda po ako ng pancake mix. Nabili ko po yan sa store. Yan po yung pinakamadaling way to create pancake. Of course, pag gusto nyo ng start all the way to scratch, just add baking powder, a little bit of sugar, and all-purpose flour. And then mix nyo po siya ng milk. Like what I'm doing right now. Nag-create po ako ng well sa gitna ng ating pancake mix at nag-add po ako ng evaporated milk. In some other cases, gumagamit sila ng fresh milk. Dahil mas mura ang evaporated milk, yan po ang ating ginamit. Patuloy lang po ang halo hanggang sa mawala ang lumps o yung buo-buo sa mixture natin hanggang maging smooth siya. And after that, maglalagay po tayo ng konting water para maging medyo light ang ating mixture. Ayan, sasamahan po natin ng binating itlog. 2 eggs po ang ginamit ko dahil ang ginamit ko po dyan ay 2 packs ng pancake mix. In total, 500 grams po siya. Binati na po ang itlog, hindi ko po isinama na buo yung itlog dun sa mixture para po ma-mix siya ng mabuti. At patuloy lang po ang halo as I have mentioned. Scraping po natin yung gilid. Ayan po. Medyo thick po ang ating mixture. Diyan po na yung part na nag-add ako ng konting tubig. Pagkatapos ay yan ang cooking oil. Konti lang po, mga 1 scoop. Tapos ay patuloy natin siyang haluin. Yan po yung preparation para sa ating pancake. Ilalagay ko po siya sa isang container para po hindi ako mahirapan sa pagluluto. All I need to do is just squeeze that ketchup bottle or condiments container na gagamitin ko later para po dire-diretso ang ating pagluluto. Papakita ko po sa inyo in just a few moments. Ayan, nagpe-prepare po ako ng ating pan. Lalagyan ko po ng konting butter. At ayan po, ini-squeeze ko na po ang ating mixture para po mag-start na tayo magluto ng ating pancake. Nakagawa po ako dyan ng 21 pieces na mini pancakes. Hindi ko po masyadong nilakihan. Gusto ko po mini para medyo cute. And then later on, pagkaluto niyan, gagawin naman natin ang ating ham and cheese omelet. Basta po nagbubble sa top, and then pwede na po siyang i-turn. Pagkatapos po nun, in just a few minutes, pwede nyo na po siyang hanguin. Repetitive lang po ito. Gawin nyo lang po hanggang sa maubos yung mixture at makapag-create kayo ng ating mini pancakes. Meron pong way to determine kung luto na po ang ating pancake. Ipapakita ko po dyan sa inyo later on o i-demonstrate ko po. Mapapansin nyo po na luto na ang ating pancake. Pag binaliktad nyo po siya, tapos i-touch nyo po yung ibabaw, pag nag-i-spring back po siya, ibig sabihin luto na po siya. Kasi normally po, pag pininch nyo po siya ng iyong finger, tapos nag-dent siya at hindi nag-spring back, ibig sabihin nun hilaw pa po. Yun po ang one way to determine kung luto na po ang pancake o hindi pa.
At this time, naglagay po ako ng konting sugar sa ating pan. Pagkaluto ng ating pancake, gagawa naman po tayo ng syrup. Ika-caramelize ko po ang sugar na to hanggang sa matunaw. Pwede po kayong mag-add ng milk, pero ang ginamit ko lang po dito ay water. Syempre po kung nagtitipid tayo, pwede namang water lang. Continuous po ang halo niyan. And gradually nyo po i-add ang water. Pagkatapos po, pag natunaw na yung sugar at na-incorporate natin yung water, dire-diretso lang po yung halo para po mawala yung buo-buo. Huwag nyo pong biglaang ihalo yung ating water kasi if you do that, mahihirapan po kayong maghalo-halo. Continuous lang po. At pagkatapos po, later on, pag na-dissolve na siya, nag-add po ako ng konting honey para magkaroon po ng konting body yung ating syrup at saka magkaroon ng additional flavor. At pagkatapos, naglagay din po ako ng isang pirasong squeeze ng calamansi juice para maging citrusy po ang ating syrup. At inad ko po yung kanyang balat para po mas lumasa siya. Pagka po ganyan na ang texture at malapot na po, palamigin po natin at iset aside. I-prepare naman po natin ngayon yung ating ham and cheese omelette. Ayan po ang ating ingredients: cheese, ham, onion, and bell pepper. In-slice ko po yan ng maliliit. Syempre, hindi mawawala ang ating itlog. Syempre, timplahan natin ng konting asin at paminta, pandagdag lasa. Gigisahin ko muna ang ating sibuyas kasama ng ating ham together with the bell pepper bago po natin siya ipapalaman sa ating egg mixture. Ginagawa ko po ito para po lumabas yung lasa ng bell pepper at ang sibuyas kasama ng ating ham para po mas masarap po siya pagka iniligay po natin o ipinalaman sa ating itlog. Ayan, timplahan po natin ng konting paminta para po mas sumarap. At pagkatapos, set aside po natin at palamigin. Prepare naman natin ngayon ang ating egg mixture. Hinaluan ko po yan ng konting all-purpose cream. Pwede naman pong wala. If you don't like, that's fine. Yung atin pong salt, dyan ko po hinalo sa mixture na yan. Konting-konti lang po. And then, katamtaman lang ang apoy. Pagkalagay po ng ating egg, paikutin nyo lang po. 2 eggs po yan para po mas maganda at mas makapal yung ating pambalot. Pagkatapos po, nag-scoop ako ng ating ham mixture sa egg at pagkatapos po, iro-roll po natin yan. Hindi ko po sinama yung ating cheese sa loob. Inibabaw ko po siya or ginrate ko po siya sa ibabaw para po magkaroon ng magandang presentation yung ating omelette. Kung mapapansin nyo po at the end of this video, nakalagay po siya sa tub or microwavable container kasi po order ito kaya dun po siya nakalagay. But normally, syempre, lagay nyo po siya sa magandang plate, gawan nyo po na magandang presentation, ihain nyo po kasama ng pancake para po good breakfast for your loved ones. Repeat lang po siya, same process. Happy cooking everyone! I hope that you enjoy and learn something from today.